Magandang araw sa ating lahat, saan mang bahagi ng mundo. Kamusta po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ito po si Bulanong Gwapo, ang inyong lingkod. Ang ating i-interviewin ngayon ay isa ring dakilang kusinero. At hindi lang siya isang dakilang kusinero, isa rin siyang dakilang ama. Pakinggan ang kanyang kwento sa ating panayam ngayong gabi. Bro, What's up, bro? umaga. Good morning, Hari Koy. Salamat sa inyong paunlak sa aking panayam. Wala ka naman pare. Kinagagalak kung ako'y mapasama sa iyong mga vlog. Tuwang-tuwa ako napasama ko sa mga vlogger na matitino, magagaling at aking tinitingala. Thank you very much. Thank you. Welcome pala si, pangalalang natin siya, Luke. Is a unique name, pero ang totoong pangalan niya, sana magsabi. Of course, kasi tatanungin kita ngayon. First question. Sasi nakikita ko sa Facebook may isa, Luke. Luke. Oh. Luke. Bakit Luke? Luke Casancheta. Yeah. Oh. Bakit Luke? Bakit Luke yung nakalagay sa pangalan ko sa profile? Pa-share naman kung ano ba ang talaga sige. pinanggalingan yan. Ganito kasi yan. Nung bata pa kasi ako, sabi nung mga magulang ko, sakitin daw ako. Okay. Yung palayo ko talaga, Bernard. Dahil nga daw, alam mo naman sa atin, sinaunang mga tao, di ba? Pag ganyan, sa amin kasi, yung parang sa inyong lugar, sa amin kasi, palitan mo yung nickname para hindi siya sakitin. Ganun pala yun. Ganun sa amin. Kaya, ang ginawang nickname ko talaga, dahil originate yun na Barok. Ang Barok kasi sa amin, binata. Binata na, Right. Tapos, yung Barok na yun, parang napalitan pa, naging Alok. Alok parang alokin kita ng ganito, ganyan. Tapos hanggang sa nagtagal, naging Luke na lang yung tawag sa akin. Luke, Luke. Eh, naisip ko sa profile ko, ang dati ko kasing profile, yung pangalan ko talaga na Bernardo. Sabi ko, Luke. Yung pag-Luke kasi, pag sinabi mong Luke, parang English term siya, di ba? Unique eh. Sabi ko, Luke, English term yun, hindi naman ako Kano. Sabi ko, Pilipino ako eh. Sabi ko, gawin ko na lang kayang Lucas. Ayos pala talaga yung Kaya, ang nilagay ko doon Lucas, inaktihan ko lang, ginawa ko lang Luke, tsaka Cas. Kaya pala, Luke. Doon nag-umpisa yun. Ancheta. Pero ang totoo mong pangalan pala talaga, Bernard. Bernard pala talaga. Talaga yung palayo. Si Chef Bernard nga pala, Bernard Dumantay. Magandang gabi lahat sa ating mga viewers dyan. Alright. As dalawang question, di ba? Mm-hmm. As a chef, anong pinaka-paborito mong pagkain na lutuin talaga? Kung dito sa atin sa rito, yung sa mga lokal na pagkain dito, pinaka-paborito ko talaga dito yung brisket. Brisket? Oo, paborito ko talaga yan. Sarap talaga siguro nun. Hindi kaya Gusto ko talaga yun, yung roasted brisket. Hindi kaya matikman yun? Sa susunod na mga araw, ipapakita ko sa iyo kung paano natin iluluto yung brisket. Samahan natin anuhin na papakita yung brisket kung ano ang mga steps ng Kung paano lutuin po yung brisket. Smoke brisket. Yun ang pinakamagandang natin. Gusto ko kasi kahit nasa hotel ako, parang sabi ko, nagkikrave ako ng brisket. Parang gusto ko na lang sumampa para matikman ko ulit yung brisket. Alam mo yun, gano'n. Oo nga, isa. Pero maganda naman pagkain natin sa Oo, syempre. Pero iba rin pa rin ang pagkain natin. Kung baka yun talaga yung tumatak sa akin na nagkikrave talaga Oo. lagi ng gano'n, mga brisket. Matikman niya susunod na araw. Susunod na mga edisyon natin. Of course. Ipapakita ko sa iyo. Pangatlong question. Ah. Padating na ang Pasko, ano ba ang na-feel mo na medyo malayo tayo sa pamilya at magbigay ka na rin ng mensahe mo para sa pamilya? Alam mo, ganito yan eh. Pag ganyan kasing, hindi naman kada Pasko lang yung Okay. yung parang feeling mo lonely ka kasi Oo. malayo ka sa pamilya. Hindi lang naman sa Pasko, pero yung Pasko sila. Parang yun na yung parang nakasanayan natin kasi pag sinabi mo kasing Pasko, ang saya-saya sa Pinas, di ba? Yung gathering, nandun lahat ng pamilya, masaya sila. Nandun yung kasiyahan, yung Pasko, tsaka si New Year, di ba?
So, ang ginagawa ko pag ganun lang, eh, lalo ngayon na modern naman na yung panahon natin, tatawagan ko na lang yung mga pamilya ko, misis ko, Tama, mga anak tama, ko, tama. video call. Dati wala pa yung mga video call, ano pa dati, yung Sulat. Yahoo Messenger lang. Yahoo Messenger. Kaya yun yung mga ginagawa ko. At least nakakatulong yun dahil sa makabagong panahon na nangyayari sa atin ngayon. Nakakatulong sa atin yung mga OFW para makausap natin mga pamilya natin. At least nababawasan yung lungkot natin. Tapos, advice ko lang sa mga katulad natin, Oh, yes. OFW, di ba? Tiyaga-tiyaga lang talaga, tiis-tiis lang. Kasi, kaya tayo umaalis ng Pinas para sa kanila yun, di ba? Hindi tayo umaalis ng Pinas kasi parang trip lang natin mga ibang bansa para makita mo kung ano yung pamumuhay sa ibang bansa, di ba? Ang hirap talaga. Umaalis kasi tayo dahil para sa pamilya natin. Totoo yun. Para sa kinabukasan ng mga anak natin, para maganda yung magiging buhay nila. Kung baka hindi mo na iniisip yung sarili mo. Oo. Ang iniisip mo na lang talaga, sila. Tama. Kaya, ganun talaga. Kaya, tiyaga-tiyaga lang talaga. Kasi pagdating din ng panahon, magkakasama-sama din kayo lahat. Ganun lang. Tiyaga lang talaga. Tas, lagi kang magdadasal. Yan ang lagi ko rin sinasabi sa mga nakakasama. Magdasal ka lang palagi. Kung feeling mo, hindi mo na kaya kasi parang nalalayo ka sa pamilya mo, magdasal ka lang. Tama. Kasi ang dasal, ano yan eh, parang pinupondo mo yung ano mo. Pero, ang dasal walang bayad, Oo. pero may sukli. Oo. Tama. Ganun lang yun. Mga ilan na anak mo siya? Mayroon akong 3 anak, isang lalaki, 2 babae. Isang panganay yung babae, pangalawa yung lalaki, pangatlo yung bunso. Yung panganay ko, pakatapos lang ng nursing. Tingnan mo, batang-bata pa pero may nurse na. May nurse Yung na panganay yan. ko, nurse na yun. Ah, Natutuwa din ako. May mga pangarap din sila sa buhay na kailangan din natin suporta. Ano man yung pangarap nila sa buhay, nandyan lang tayo mga magulang para suporta yung mga nais nilang makamit sa buhay nila. Yung ganun lang. Suportado lang lagi ang mga anak. tama yun. Si Mrs. anong pinagkakabalan niyo? Si Mrs. naman, okay naman si Mrs. kasi may trabaho naman si Mrs. Para sa info naman, para sa informasyon po lang lang. Yung Mrs. ko po ay public school teacher. Kaya malaking tulong din po sa akin na isang OFW na yung Mrs. ko ay may trabaho. Iba kasi yung parehas yung nagtatrabaho. Diba? Pero matambay ka ng Pinas, matambay ka ng 1, 2, 3 buwan. Mahirap kaya din. At least nandun yung misis mo na umaagapay sa'yo kasi meron din siyang trabaho. Sabi. I'm so proud of my wife. Mrs. Shout out po kung nanonood ka man ngayon. Shoutout sa aking maganda at mapagmamahal na misis, Madam Mary Jane Gumantay. Yes. I love you very much. I love you. I love you forever. Ibang question naman tayo. Sure. Pwede ko bang maanohan sa mga karanasan sa babae? Ay, nako! Is, Bali, Saglit. egis yun. saglit lang. Bali, egis yun. Karanasan. Delikado yun. Kaka-mention ko pa naman sa misis ko, tas ganun pala. Delikado yung bang delikado. Saglit lang na, Sige. namali yung pagbasa ko. Sige. Ito, Ayusin mo kasi pa rin. Sige. Ano pala? Karanasan sa pag-a-apply sa pagbabarko. Karanasan pag-apply. Iba yung nabasa ko eh. Okay lang yun, ganun lang. Clerically error na kaya okay lang yun. Pagbabarko, karanasan. Napakahirap mag-apply ng ng pagbabarko. Pero mapalad na rin ako sigurong masasabi kong mapalad ako kasi meron akong kuya na aking naging campus dati sa isang agency. Yun, siya yung naging tuloy para magbarko ako. Hindi ko naman talaga yung parang kasi yan, kubuha nga ako ng kursong pagiging sima pero wala naman talaga sa utak ko na magbarko. Pero blessing na din sa akin yun na may kuya kong naging seaman. Siya rin naging dahilan para ako'y makapagbarko. Mula nag-umpisa ako noong 2009. 2009. Hanggang ngayon, yun. Nagpapasalamat ako sa aking kuya. Shout out sa aking kuya, Abilino Dumanday Jr., ang aking campus dati. Shout out kuya. Shout out sir. So, dito ka na nag-kusinero sa ISS o sa dito. ibang company? Nung nasa ibang kumpanya pa ako, yung unang-una kong kumpanya, nag-kusinero na din ako. Pero
hindi rin ako nagtagal doon kasi nalipat na rin ako ng ibang kumpanya. Naging steward ako. Tapos nung lumipat ako ng Magsaysay, naging lead steward ako, naging storekeeper. Oo. Tapos nung lumipat na ako dito sa ESS, wala namang ganong mga position dati dito eh. Puro steward pa lang yung available na position. Kaya steward na yung in-apply ko. Tsaka nagpapasalamat pa rin na din ako sa Diyos dahil nung dumating ako rito, mga ilang taon, saka nabigyan ulit ako ng pagkakataon na makapagtrabaho sa uso. Para ipagpatuloy ko nung pisan. Yung hilig mo talaga, yung gusto mo gawin. Oo, kaya yun. Kaya salamat at ganun nga, nabigyan ulit ako ng pagkakataon sa uso. So, another question. Sige. Ah, Tira. Advice para hindi mahuli ng asawa. Naku, ayan na naman tayo, bay. Pasahay mong mabuti Sino ba kasi yan, nagsulat bay. dito? Oy? Yung writer mo kasi parang, siguro yung writer mo dyan, inaantok eh. Di, advice para di mahuli ng asawa. Ay, Hindi pala. Ano? Advice sa planong magbabarko pala. Oo, sabi ko na nga. Bay, yung writer mo, bukas na bukas, isentayin mo na yan. Bukas, sabihin Tanggalin mo na yan, ang karapatan. Bay, tanggalan mo ng karapatan yan. Ito, totoo na to. Sige. Advice sa planong magbabarko kung mag-apply man sila. Sa mga gustong planong magbarko, nandun na talaga yung napakahirap pag-apply sa pagbabarko. Alam naman natin yun, di ba? Kung wala kang backer, mahirap pagbarko. Kaya ang ano mo na lang dyan, panglaban mo na lang talaga. Tiyaga lang talaga. Magtiyaga ka sa pag-apply, magtiyaga ka sa maghanap kung ano yung mga agency na nag-hire kung ano yung posisyon na na-applyan mo. Alam mo na, modern na ngayon, mag-check ka online kung ano yung mga available na trabaho. Tiyaga lang talaga. Kasi pag tinaga mo talaga yung gusto mong mangyari sa buhay, magkakatotoo yun. Huwag kang mag-give up sa mga pangarap mo. Yung pangarap kasi, hindi ganun basta-basta makakamit yun. Kailangan talaga mag-pursige ka. Gawin mo yung mga nararapat para maabot mo yung mga pangarap mo. Kasi, kung ano ba pangarap mo magbarko, isang apply mo pa lang, hindi ka tinanggap, mag-give up ka na. Walang mangyayari, di ba? Ipagpatuloy mo lang yun kasi darating din yung araw. Makakamit ko rin yung gusto mo na kung gusto mong magbarko, gusto mong maging OFW, magtiyaga ka lang, magdasal ka na. Promise ko sa iyo yun, bay, magkakatuloy yung mga pangarap ko sa buhay. Tama po talaga. Dasal lang po talaga. Dasal lang talaga. Dasal at syaga ang puhunan natin dyan. Totoo yan. So, medyo narinig naman natin yung napakagandang kwento ni Chef Bernard Dumantay. Ito na lang last na question. Sige, ano yung bay? Mga pangalan ng naging shota mo Naku, ayan na naman tayo, bay. Sabi ko sa iyo, bay, tanggalin mo na yung writer mo dyan. Tanggalin mo yung writer mo dyan, bay. Sino ba kasing Mabubulilyaso tayo dyan, bay. Kalokohan lang yun. Para hindi naman masyadong ano ba. Para hindi tayo masyadong seryoso. Pero maraming salamat, Chef. Narinig natin ang napakagandang kwento ni Chef Bernard Dumantay. Chef, thank you so much. Thank you very much, bay. Mm, Ako'y nagagalak na ako'y mabigyan mo ng pagkakataon na lumabas sa iyong mga vlog. Maraming salamat. Basta't mga magiging inspirasyon tayo sa mga plan. Yung mga Maging inspirasyon tayo sa lahat ng mga tao na may maraming mga pangarap sa buhay. tama. Na kahit ano man yung mangyari, kahit ikaw sabi mo, ikaw na yung pinakamahirap na tao, tiyaga ka lang, magdasal ka lang. Darating yung panahon, magkakaroon ng katuparan lahat ng mga pangarap mo sa buhay. Tama po. Ito po, Saint Bulanong Gwapo, ang inyong lingkod at magsasabi sa inyo, Kugi lang da. Bye. Maraming salamat.